Pera mo ko susi, sir. So, yung mga boss, meron tayong check dito na accent. Ano model to, boss? 2012. Okay. Okay, on natin, no. So, ang problema nito, nagpalit na ng EPS motor at saka EPS module, ganun pa rin, no. So, tingnan natin kung anong meron dito. Okay, meron namang ano, buksan mo yung ano, nabuksan mo na. Okay, so yan mga boss. Kung nakita nyo, nakailaw pa rin yan, ano. Tapos matigas, no. So bago na yung motor, bago na yung module, titignan natin kung anong problema, ano. Okay, na meron tayong gagawin dito, no, na itong Accent na 2020 diesel na to, ano lang to, maintenance lang, cleaning sa aircon, palit ng filter dryer, expansion valve, saka ECB, no. Ilang taon ba? 4 years. 4 years na hindi nagawa. So dito tayo magpo-focus mga boss, no, sa itong taxi na to. So ito yung pinuntahan ko kagabi doon sa Antipolo, no. Ito. Pinapunta ko na dito sa shop kasi sabi ko para may check natin lahat. So ngayon ito, ang problema niya mga boss, yung EPS indicator, hindi na wala, no. So nagpalit na sila ng module, nagpalit na sila ng motor, ganun pa rin. So nung pagpunta ko kagabi doon sa kanila, in-scan ko, hindi pa rin umaandar mo yung unit mga boss. Ang problema lang, hindi ma-scan. So ang sabi ko kay sir, baka kasi nung gumawa doon sa kanila or ano, kaya nakabili sila ng module at saka motor kasi baka hinhulaan lang, ano. So ito ngayon problema, malaki na nagastos sila bossing. 8 plus yung motor, 16 plus yung module, wala pa rin nangyayari. So sabi ko sa kanila, kaya daw hindi na nila binalik doon sa pinagawa nila mga boss kasi wala nangyayari, no, napagastos lang sila. So sabi ko naman, i-scan ko muna, kaya pumunta ko doon kahit medyo gabi na dahil marami tayong schedule, no. Ngayon nung pagpunta ko, hindi ko mabasahan sa scan, so wala akong ano sa kanila. Sabi ko, unang-una dapat ma-scan natin para makita natin kung ano yung problema. So dahil hindi ma-scan, titingnan ko itong computer box mga boss. Ito, kaya pinapunta ko sila boss dito, ano, para mabuksan natin yung computer box. 2012 model ito na Accent manual transmission. So bubuksan ko muna yung computer box, tapos update ko kayo. Yung mga boss, so ito, kinalas ko yung computer box ni Sir, ano, dahil hindi ko mabasahan talaga ng scan dun sa mismo sa unit. Ngayon, binaba ko siya, dito ko na ni-scan, ginimitan yung pang-scan natin, tapos yan. So napapasok natin yung computer box ni Sir, no? Ito yon. Pero pagdating doon sa loob mga boss, kapag nakakabit ito, hindi natin makukuha yung ano, wala tayong mapapasok sa system niya, hindi natin mapasok, hindi natin ma-scan. So siguro nagkaganon dahil nagkaganon yung ano nila sir, na pinabili sila ng module at saka motor dahil hindi mapasok yung program, no. Hindi lang mababasa kung ano yung error code. So hinuhulaan na lang. Ito na yung laman loob ng ano ni sir. Ito yon. Dapat makikita natin to doon sa sasakyan, ano, pag ini-scan ang problema, hindi. So update ko kayo mamaya. Ayan mga boss, so ito, halos pinahirapan ako nitong Hyundai Accent Diesel na 2012 model, ano, dahil nagpalit na ng module, nagpalit na ng motor, ganun pa rin. Brand new motor, brand new din yung surplus yung motor boss, ano, brand new yung motor. So ginamit ko tong module nila na luma mga boss, itong brand new na module nila, ayan, no? Tapos yung motor nandoon nakakabit. Ngayon ang problema, nakailaw pa rin yung EPS. Tapos hindi ko mai-scan, ano. So ang ginawa ko, pinull out ko yung computer box, in-scan ko, yun, na-scan ko siya. Pero pagdating dito hindi ma-scan. Ngayon, tinry ko lang galaw-galawin tong port na to, akala ko nandito. Kasi nakakabit din dito sa OBD port niya, eh. So inano ko, tinotroubleshoot ko, ano. Ngayon, tinisting ko, ginalaw-galaw ko, tinan mo, ayan, no, galaw-galawin ko yung dito.
yung sa loob. Ayan, nawala yung EPS. Bitawan ko, ayan, nagkaroon. So ito lang yung ginagalaw ko mga boss. So ibig sabihin nandito, sipin mo gumasto sila ng kulang-kulang 30,000 sa module, sa motor, hindi naman yung problema, hindi nila natumbok ang problema mga boss, ano. So walang nangyari. Ngayon, sinirbisan ko to kapon doon sa bahay nila boss. Sabi ko hindi kaya kasi nga hindi ma-scan. So pwedeng magkaroon ng abnormal doon sa ECU. So yun nga, walang power, pumunta doon sa module ng EPS. So na-trace ko siya. Pinahirapan din ako kasi kapag nakakabit yung scanner ko, saka magkaroon ng saka mawawala yung EPS. Tsimpuhan pag tsimpo na paglagay mo dito mawawala. Pero yung pala hindi dito sa port, kundi kasi nakakabit siya dito sa BCM. Ayan oh. Ayan oh. Tingnan nyo, gagalawin ko to nawawala yung EPS. Ayan oh. So dito ang problema sa loob. Oh, nakita mo na sir. So gagawin ko muna mga boss. So pinahirapan ako nito. Update ko kayo. Boss, nakalas ko na yung BCM nung ano no. So ito 'yon. May history pala to ng baha mga boss. Kaya ito yung mga corroded niya ng mga linya no. So yan, nalinisan ko na to pero hindi pa siya tapos no. So try kong repairin, sabi ko dun sa may-ari, susubukan kong repairin na pang matagalan naman. Pero pag hindi na kaya, no choice tayo, magpapalit na tayo ng BCM na. So tingin ko mukhang kaya pa naman. So nabili kasi nila to siguro mga 5 years na sa kanila no. Yung unit 2012 model pa taxi. So malaki na naggastos nga nito dahil yung unang gumawa pinabili ng module, EPS motor. So ganun pa rin mga boss, wala pa rin nangyari no. At kahapon nung in-scan natin dito sa shop, hindi ko pa rin ma-scan no, kaya kung nakita nyo nilabas ko yung ECU nya, in-scan ko sa labas. So na-scan ko siya no, at binalik ko doon sa loob, binalik ko sa sasakyan, hindi na-scan. Nung tinroubleshoot ko nandito no, nakita ko yung ano, na-readingan ko na siya. So ito yun, nakita ko na may history na pala ng baha. Makita nyo yan, putik po yung mga boss, tapos yung sa kasingit-singitan yan. Okay, so ayan no, ano po yung mga putik yan. So, update ko kayo mga boss, repairin ko lang muna ito, tapos setting natin kung masalpakan natin kaagad. Okay, yun mga boss, so ito na yung update dun sa Accent na 2012 no, na nagpalit na ng EPS module at saka EPS motor. So ngayon, ito man na ginamit ko yung luma niyang module no? Tapos yung BCM, ito na siya. So nakalas ko na yan, na-repair ko na yung mga boss ano. Tapos i-testing natin kasi dati anong kahapon pag ginagalaw to nawawala yung sign ng indicator ng EPS no. So kaya napalitan ng module, napalitan ng motor kasi hindi nila nakita doon sa scan kung ano yung problema. Ngayon ako naman din hindi ko mabasahan kapag nakailaw si EPS mode, si EPS. Ayan no. So i-start natin ngayon. So ayan, nawala siya no. Ngayon iba kahapon pag ginagalaw-galaw ko ito mawawala, magkakaroon. Ito na siya, wala na. Kahit nagalaw-galawin ko yan kasi nirepair natin yung BCM. So ito na yun no? Lambot na. Isang ano lang mga boss, na hanggat naman hindi natin malaman kung saan ang code o kung saan ang problema, wag natin pabilin ng basta-basta kasi una-una kawawa din yung mayari dahil hindi naman ito tagi 1,000 lang itong mga pyesa na to no. So isipin mo 16,000 yung EPS module, 8,000 yung EPS motor. So bumili sila na wala naman nangyari kasi hindi naman doon ang problema no. Nung pinatinan nga sa akin, ni-scan ko, sabi ko check natin yung electrical. Yun ang nalaman ko mga boss, nandito sa PC mga problema kasi chinik ko yung computer box, wala naman. Tapos yung computer box replacement na rin. So ganoon lang mga boss no. Ibalik ko muna lahat ito tapos road test kami ni sir. Okay, yung mga boss, so ito road test namin ni sir no. Ayan na. So yung isa ipapasok pa yung isa no. Ayan. So road test namin, titingnan namin kung ayun yung sinasabi mo doon sa loob yan. Oo. Ano na yan, rack in. So ito mga boss, yung smooth na manubila okay na yun ano. So road test lang namin, titingnan namin kung ano
para makabiyahe na si sir. Ilang araw ka na hindi nakabiyahe, sir? Merkules, Webes, Pangatlong araw ngayon. Pero pinilit mo siyang ibiyahe kahit mayroong ganitong problema? Hindi. Tinakbo ko lang siya makauwi. Kasi nabot ako sa daan eh. Nung kinaumaga, akala ko mawawala. Hindi na nawala. Kaya tinawag na namin. Pero pasumpong-sumpong siya noon, pawala-wala. Pinilit mo lang sa ano. Ng umaga, pero ng gabi, magkakaroon. Pag yung umaga, wala na naman. So paano na yung pagkagawa kung nawawala? Paano man-diagnose kung nawawala? So inintay namin na talagang hindi siya mawala. So pinagawa. Okay. May mga lagutok pala sa lalim, ano? Shock yan eh. Shock. So, yung mga boss, road test tayo, no? Check natin yung EPS na problem kasi palitan ng module, palitan ng motor, no? Check na rin ako doon sa computer box, walang problema. Doon natin nakita sa BCM. So, kawawa naman si sir. Palitan, ang dami na palitan, hindi pa na solve. So, ito, akit na kami ng tulay ng Napindan, ano? Okay, update ko kayo. Okay na mga boss, yung taxi, no, na sira yung EPS module, yung EPS niya sira, no. So karagahan natin ng preyon. Medyo kulang yung preyon niya. So yan. Ilan? Sige, karga mo. Hanggat lumamig siya. Tapos itong isa na send from Valenzuela, okay na rin to mga boss. So problema na to pag nakahinto, nawawala yung lamig, no. Sabi compressor, pero pagdating sa atin sa awan pa yun, hindi naman siya nagpalit ng compressor. Ito, nasolve na rin natin to. Charge natin ng preyon para makabiyahin ng maayos at tuloy-tuloy na yung kita. Okay, sige.